hello, good morning everyone. So, grabe, thank you po sa napakalupit na intro sa akin ngayon. So, and congratulations ahead to all our participants na bago or guests dito sa ating business presentations. Diyan po dito sa Zoom at diyan po sa live streaming sa Facebook. So, welcome to all of you, and thank you po at nandito po tayo sa last segment of our presentation. Grabe po, grabe. Nasa last segment of our presentation at the same time. So, it's an honor to be the last speaker. At it's my pleasure po at ako po yung magbibigay ng 4998. So, excited ka ba? Excited na rin ako kung paano ko ba ihaabot sa iyo ang ating puhunan na 4998. So, before that, I just want to introduce myself. So, I'm Annabel Hipolito Medel po, isang OFW na nandito sa Thailand. May 3 po akong anak at nakilala ko si Unified is nung nasa Hong Kong pa po ako. Pero that time, wala po talaga nag-push para pasukin ko ito. At nung dumating nga po si COVID, ito po pala yung chance na mapapabalik ako dito sa amo kong ito na nandito sa Thailand. Way back 2015 to 2017, employer ko po sila sa Malaysia. At nung nag-book sila dito sa Thailand, hindi na ako nakasama. Before naman kami naghiwalay, nangako ako na ako'y babalik pag sila'y nagbuntes. So yun nga po, ito po pala yung chance na matutupad ko yung pangako ko sa kanila. At the same time, dito ko rin po pala tuloy ang makikilala si Unified Product and Services through Facebook lang din po. At isang total stranger. So, nakaka-relate po ba yung marami dito? So, yung mga tao na imbitahan lang din through Facebook at ng mga total strangers. So, grabe po, hindi po talaga aksidente yan. So, hindi po talaga aksidente ngayon na nandito kami, na nagsasalita pa at isinishare ang business. At hindi rin po aksidente ngayon na nakikinig ka. At ikaw na nakaupo dyan, or nakaupo, nakatuyo, nakahiga. So, ikaw po talaga. So, talagang plano po ni God to na mapakinggan mo yung isang napakagandang negosyo na ibinabahagi namin sa inyo, hindi po ba? So, talaga pong plano ni God. So, yun din po yung plano. So, naniniwala talaga ako, pinlano ni God na yung total strangers na yun magpapakilala sa akin. Kasi po, kung siguro yung kaibigan ko po yung before sa Malaysia, sa Hong Kong, yung nag-introduce sa akin about sa Unified. Pero hindi ko po siya nakitaan ng mga posting sa Facebook. At the same time, hindi ko po talaga siya nakita na nagtatransact. So, wala po akong idea about sa Unified before. But I heard from her. So I'm still thankful to her because I've known the Unified in Hong Kong, and then recently ko lang din po nalaman na may malaki po talagang branch ang Unified sa Hong Kong. So malaking branch, so malaki na po doon sa Hong Kong. And then, yun nga po, binigay po sa akin si Miss Jeneline Caber. So, grabe, forever grateful and thankful po talaga ako sa kanya. At siya po yung naging mentor ko. So, talagang plano ni God, siya yung binigay kasi po, dinala ako sa tamang negosyo at nililid or mini-mentor nila ako bilang isang baguhan. So, baguhan po ako dito sa ating Unified Product and Services. So, I just turned 4 months last 23. So, nag-join po ako ng June 23. Ayan, June 23 at nakapakinig po ako ng presentation na katulad dito nung June 20. So, ikaw din ngayon, i-write down mo yung petsa ngayon kasi magiging maaalala mo siya. At kasi alam ko nga right now, dahil napakinggan mo na yung mga presentation, so talagang gusto mo nang malaman kung ano ba talaga itong negosyo na to, di ba? So ngayon, lalo ako, ibibigay ko yung way kung paano ko ibibigay sa inyo yung puhunan. So paano ba tayo magkakaroon ng puhunan at paano sisimulan si Unified. So yun po, grabe, 12 years po akong OFWs. 12 years, so sobrang dami na bang taon na nawawala sa Pilipinas. So baka iniisip ng iba or baka sabihin ng iba is malaki na ang ipon ko. So, hindi ko rin naman po i-deny na malaki na po talaga yung ipon ko. Ipon ko, especially yung resibo. So, nakaka-relate po ba yung mga OFW?
So yes po, ayan po talaga yung ating pinaka-sad reality. So, pinaka-sad reality bilang isang OFW. Kung bakit kami tumatagal dito sa abroad, so bakit kung ako din talaga, nawi-witness ko rin, no, marami ako nakikilala sa Malaysia, sa Hong Kong, at here in Thailand, na nakikilala ko, mga OFW, tumatanda na lang po sila, minsan mga 60, 65, and then they still working abroad. So, ngayon, kasi po medyo matagal na ako, hindi na medyo, matagal na po, dekada na inabot, di ba? So, talagang napatunayan ko rin sa sarili ko, bakit kami tumatagal is dahil resibo na iipon. So, wala pong, may napundar man, pero hindi pa rin po naging sapat. And then, hindi pa rin po sapat na mabago yung buhay namin. Di ba po ba? So, lahat naman po tayo mga OFW, especially sa mga OFW na dyan, na kaya naman po tayo nag-abroad is para sa pamilya, hindi po ba? So, para po mabago yung takbo ng buhay natin. So, isa rin po ako kasi ng nakapag-asawa ko na maaga. So, hindi ko rin naman, dati kasi biniblame ko yung kuya ko kasi laging hindi naman minamaltrato. So, kasi po yung 1992 pa lang po nung namatay yung tatay ko. So, yung kuya ko po, syempre, sabi, di ba, yung panganay yung magiging tatay, yung maging ama para sa amin. 9 po kaming magkakapatid. 9, pang-7 po ako. So, nung namatay po yung tatay ko, nung 1992, yung nanay ko na po yung nag-aruga po sa amin. So, sobrang, alam ko na yung hard work na ginawa ng nanay ko. So, from that time, dahil nakapag-asawa nga po ng maaga, nagkaroon ng 3 anak, sobrang hirap po talaga ng buhay namin. So, nakatira po kami before sa squatter. So, yung buhay talagang sobrang hirap na ginawa. So, yun nga po, to cut the story short, talagang mahirap po yung buhay namin before. Nung naranasan ko, yung sobrang hirap. Kaya ako nag-decided ako mag-abroad. So, sa pag-abroad pala, akala ko matutupad yung pangarap. Akala ko mabago yung buhay takbo ng buhay namin for the sake na pera. Di ba? Pera na magkaroon tayo ng enough na pera para po magbago yung buhay. Pero hindi rin po naging ganun kadali. So, hindi ganun. So, maraming po talaga nangyari sa buhay ko as an OFW. So, from 2008 until 2020, so ganun pa rin po ang buhay ko. Isa pa rin akong OFW. And then one day nga, nung June, yun nga po, doon nga ako nagkaroon. Or, nang kaka-scroll ko lang sa Facebook, doon ko nga po nakita si Unified Product and Services through Miss Jeneline Cabero. So, kasi po araw-araw siya nagpo-post. Then, from her posting itself, nakita ko na kung gaano karami yung services na ino-offer ng Unified. So, nagkaroon na ako talaga ng interest from that time na nag-how ako sa kanya how to join. So, how to join agad. So, sabi nga, kasi nasabi ko, wala talaga nangyayari sa ako. Sabi ko, kailangan ko ng maggawa ng panibago para may mabago sa buhay ko. So, yun nga po, nung di ako nagkamali, nung naghawa ko sa kanya, in-entertain niya ako. So, from that time na in-entertain niya ako na hanggang ngayon, na alam ko patuloy pa rin na hawak niya ako, na nagpapahawak pa rin ako sa kanya, na maaabot ko din yung mga naabot ng mga naging successful dito. So, yun nga, di ba? So, dahil napakaganda po ng ating services, talagang patunay, marami na po nagpatunay na naging successful po dito. So, ngayon, ikaw na nakikinig ngayon, so, ang gagawin mo lang, so katulad ng ginawa namin, is yung mag-decide ka lang din. Kung gusto mo talagang may mabago yung buhay mo, kung sa tingin mo, katulad kita, na OFW na ilang taon na, or ikaw isang empleyado, kung sabihin mo yung empleyado ka ngayon, ilang taon ka na ba dyan? Ilang taon ka na dyan? Sa tingin mo talagang walang nagbabago sa buhay mo? Ito na talaga yung chance. Ito na talaga yung chance na kung magde-decide ka ngayon, nakita mo yung services 9-in-1, so magde-decide ka ngayon, is may mangyayari sa buhay mo. Diba? So, sa decision lang naman talaga is only 2. Yes or no. So, mag-yes ka lang din. Bakit mag-yes? So, imagine, di ba, yes. Dahil nakita mo pa lang yung ways to earn, yung mga services, pwede talagang kumita. Gawin mo lang yung services. At lalo pa, nung may MLM.
So kung hindi mo pa ngayon naiintindihan yung MLM, is grabe na pwedeng kumita ng milyon. Kung ikaw ngayon hindi pa naiintindihan, okay lang yan. Pero I'm sure, after this presentation, papasok sa isip mo yan. Kung ano ba yung bilog na yan. So MLM. So yan po yung talaga nagpapayaman. So hindi lang bukas ang mga utak ng ating mga Pilipino about MLM. So pero all the way for this presentation, alam ko medyo maiintindihan yun siya ng konti. So yan, so konti pa lang. So yun po, pag-decide ka lang ngayon, so mag-decide ka na mag-yes or no. So yes ako, o ikaw mag-yes, so talagang grabe pag nag-yes ka. So ibig sabihin may pangarap ka, di ba? So yes lang. So hindi na ako, no, wala nang option yung no. For me, sa akin, 12 years ako eh. So imagine talagang, even nung nasa Malaysia ako, nagpa-part-time ako. Part-timer ako nag-job doon. Even yung Sunday, ginagawa ko nagpa-part-time ako ng babysit, and naglilinis ako ng hotel. So ang dami ko na po mga part-time. Pero wala pa rin po nangyari. Diba? So hanggang sa nag-online selling na ako last June, first product dito sa Thailand. No, nag-online selling din ako. So, talagang wala din po talaga nangyayari sa buhay ko. Pero nung dumating si Unified, grabe po, totoo po yung sinabi ng speaker. Kanina, nag-introduce sa akin, is in just 2 months, kumita po talaga ako ng 25,000 through MLM. At sa services pa lang po, sa insurance po, kumita po ako ng 22,000. So, totoo po yan nung na-experience ko po. Kaya po, nung talagang kumita po ako dito sa Unified, I have to decided na magpaalam na po sa boss ko at this is my last employment here in abroad. And very thankful po talaga sa Unified. Kung hindi ko po siya nakilala, siguro hanggang baka next few years is OFW pa rin ako. So, grabe po yan. Kaya talagang hindi na ako pwede yan, di ba? So, syempre, pag nag-decide ka, after mo mag-yes, anong next step mo? Of course, kailangan mo siyang itry. Kailangan mo subukan. Bakit mo kailangan subukan? Paano mo malalaman na pwedeng kumita kung hindi mo itatry? Di ba? Very simple like that. So, parang pagbili lang ng ice cream. Yan, para bang gusto mong tikman yung ice cream. So, paano mo matitikman yung ice cream kung matamis or maalat kung hindi mo bibilin at hindi mo itatry? Di ba? So, kailangan malasahan mo para lasahan mo siya kung maalat or mailan. Ganito rin po sa ating negosyo. Sa Unified, so kailangan mo siyang itry para makita mo talaga kung pwedeng kumita at the same time kung magiging successful ka. So, di ba nakita nga dito? Nakita yung mga taong binigay kanina. So, dalawa lang din ang option na pwedeng mangyari sa'yo pag tinry mo. Si successful at si failure. And failure here, failure doesn't exist. Only quitters. So, yung mga nagko-quit po, sila lang yung nagpe-fail. At pero, successful kung alam mo sa sarili mo na hindi ka mag-fail. So, kami po, wala na akong balak maging ma-failed. So, ayoko na po maging failure. So, kaya ginagawa ko talaga yung paraan para po mag-success. At the same time, tinotodo ko po talaga yung effort na ginagawa ko dito. At alam ko, sinabi ko talaga sa sarili ko, hindi ako hihinto. Dahil ayokong mag-fail. So ganun ka rin po sana. So, huwag ka lang mag-fail. Kung gusto mo talagang success, yung makukuha mo rito is huwag ka lang hihinto. Yan, di ba? So, syempre, what's next? After trying, so meron po tayo. Ngayon, sabihin mo sa akin, dahil medyo okay na yung explanation namin, di ba? From the ONE presentation. So, kung sino yung nag-present sa inyo ng business. About sa PowerPoint kanina, nakita nyo lang nakakaano yung mga services, di ba? Nakaka-excite. So, nakaka-amaze ba? Yung mga services pa lang yan, pwede kang kumita. Di ba? Sa mga services, sa mga convenience fee, yan. And then, lalo na yung sinasabi nila sa ticketing, sa 500, sa insurance. So, totoo ma'am, totoo lahat ng services natin. Lahat po pwedeng kumita. At lalo po, yung MLM.
na kumikita ng direct referral na 1,000, indirect referral na 60, at SMB na 1,500. Totoo po yan. So for right now, in my 4 months here, so grabe po, nag-i-enjoy na rin po ako every week may income from the free cash. So grabe po, last Tuesday lang din nakapag-pay out ako ng 4,500. So, di ba? Imagine just 1 week lang yan. So, pwede kang kumita. So, dun po, na-excite talaga kami. So, yun po, ngayon sasabihin mo sa akin. So, ma'am, gustong-gusto ko na rin talagang join or gusto ko lang simulan sa Unified. But the problem is, problema to, 14,998. Di ba sabi ko kanina, ako na magbibigay. So, ito na yung iaabot ko na sa iyo ang 14,998. So, sino? Kaway? So, kaway yung mga gusto ng 14,998 dyan. So, yan. Ibibigay ko na po. Ito po yung way. Paano ko iaabot sa inyo yan. So, bibigay ko po yung tips. So, tips lang naman po. Tips yung ibibigay ko para mahanap natin yung 14,998 na puhunan. So, it's just tips. So, tong tips po natin na to is tong bus. So, sakay lang po tayo ng bus. So, nasa ka ba? Pero kung sumakay ngayong gabi na. So, iba? So, sakay lang po tayo ng bus para po mahanap natin yung si 4998. So, okay lang ba na sumakay ka ng bus? So, sabi nga nila, sa tabihan mo daw yung driver. So, from driver, di ba siya maraming pera? So, hindi po. Joke lang. So, bus, hindi naman po literal na bus. So, may meaning po yung ating bus. So, yung B po natin is stand for benta. So, benta po ng mga laman. Benta po ng laman ng bahay, ha? So, laman po ng bahay. So, kung ikaw ngayon, nandiyan ka sa bahay mo nakikinig, mag-isip ka na. Ayan. Mag-explore ka na sa bahay mo kung ano yung pwede mong ibenta. So, benta, bakit sinabi namin benta? So, kasi po, pagbebenta naman, kung may mga bagay ka na alam mo namang hindi nagagamit. At para lang gawin mong makapuhunan sa business, hindi po ba? O hindi po masamang magbenta, ha? Baka naman yung iba na, bakit hindi ko naman trabaho yan, ba't pinagagawa nyo? It's an optional po, pero 99% po ng member ng Unified Product and Services sumakay po sa bus. Yan. So, may mga nagbenta po. May narinig ako dito is nagbenta ng lupain, diba? Ng mga lupain para po makahanap ng 4998. At ngayon, hindi po nila pinagsisihan kasi yung binenta na ng lupain ngayon po is ilang hektarya na yung kaya nilang bilhin. Meron nagbenta rin po ng motor. Grabe, may nagbenta ng motor. Ngayon po, yung motor niya is sports car na po. Yan. So, grabe. Yan po yung mga taong pag sinabi mo may pangarap ka talaga, gagawan mo ng paraan, di ba? So, benta. So, syempre, kung wala ka naman mabenta ngayon, ngayon, let's say sa bahay mo na lang, titingin ka sa bahay mo ngayon kung ano yung iniisip mo mabebenta. Ngayon, nakita mo yung TV mo. Dahil wala nang ABS-CBN. At the same time, marami na mga gadget yung mga bata, di ba? Alam mo, kahit even small kids, may mga gadget, may mga cellphone na. So, dahil bihira na lang din kayo manood ng TV, is benta mo muna. Para at least, na next time, kung kumita ka Unified, pwede ka na bumili na mas upgraded na TV. Let's say, yung TV mo is not enough, nabenta mo lang ng 8,000. So, kailangan mo pang maghanap ng pwedeng ibenta. So, ngayon, tingin ka uli sa kaliwa mo. Ay, kaliwa pala. So, kaliwa yung TV, kanan yung DVD. Since wala ka ng TV, benta mo na lang si DVD. Diba? So, pero yung nabenta mo yung DVD mo, worth 4,000 lang. So, 12,000. So, kulang pa din. Let's say, kulang pa rin yung ating puhunan. So, kailangan mo 15,000, diba? Round off na natin yan. So, ngayon, hindi na natin alam kung saan ang gagawin natin. So, ngayon, ikot ka uli sa bahay mo. Try mo na. Pag ikot mo, nakita mo naman yung asawa mo. Huwag po natin ibebenta yung asawa natin, ha? So, huwag nyo pong ibenta yung asawa nyo. So, ang gagawin nyo ko sa asawa nyo, dahil
3,000 na lang ang kulang mo is utangan mo. So, konting lambing lang po yan. So, sure at sure, bibigay din yan. So, sabihin mo na lang, 3,000 na lang ang kulang po. Please na. Diba? So, konting lambing lang po yan. So, at least, makabuo ka ng 15. So, let's say, yung si benta at saka si utang, hindi hindi applicable sa'yo. So, baka dito, sa letter S is applicable na. So, yan yung po yung sanla. So, pwede ka po magsanla ng mga valuable items na meron ka ngayon. Let's say, kwitas, alahas, singsing, or anything na pwede mo isanla. At least sa pawn shop, di ba? May gwardiya na at the same time, malamig pa. So, at meron din po, yung mga naging dito, yung mga nag-share, nagbenta po sila ng ATM sa mga empleyado dyan. So, pwede pala isanla, pwede po pala isanla yung mga ATM para lang po makapagsimula sa negosyo. At naniniwala po kasi kami talaga na kung gusto mo, maraming paraan para magawan ng paraan ang puhunan, hindi po ba? So, at the same time, itong option na ibinibigay namin, ito rin po yung kung ang iniisip mo is future mo na pwede ka maging successful. Yang puhunan na yan is gawan mo po talaga ng paraan. Diba? Kasi kung sa tingin mo yung 15,000 na yan is malaki siya kung let's say kung bibilin mo ng malaki siya kung gagastusin mo lang sa ibang bagay. Pero maliit siya, let's say gusto mo bumili ng cellphone. So magkano na ba yung pinaka-latest na cellphone niya? 16,000, di ba? Maliit pa siya, di ba? Pero kung sabi negosyo mo lang siya, titignan mo yung 15,000 for putting up the business, is maliit pa po yan. Lalo't 9-in-1 services po tayo. Remind lang ulit So, hindi po yan. Basta po, kung gusto mo talagang gawa ng paraan, is sumakay ka lang na bus. Diba? So, yun po. Pag nakahanap na pa ko yan, let's say, nakahanap mo na nahanap mo na yung 15,000. So, what is the next? Next step is, kailangan mong bumalik kay sponsor. Siyempre, si sponsor yung tutulong sa inyo kung paano ka makakapagsimula kay Unify. So, yun po, pagbalik mo kay sponsor, let's say, babalik ka sa akin. So, let's say, baka binigay mo lang sa akin yung 15. Okay, Ana, ito na po yung 15. So, ikaw na mag-encode ng account ko, then, after 6 months or 1 year, so babalik na lang ako. Ikaw na bahala dyan. Babalik ako at kukunin ko na ba yung mga 100,000 ko? Pwede na ba akong kumita dyan? So again, we just want to remind you, negosyo po yung pinapasok natin. Negosyo at yung potential income is kailangan po yan. Kaya nga sinabing potential. So, kailangan po natin pagtrabahuhan. Di po ba? So, kailangan may gawin po tayo para mag-income po tayo, di ba? So, yun po, huwag niyo po sasabihin na savings lang siya, parang savings lang na may papasok na income kung wala kang ginagawa. Yan. So, wala pong ganyan dito. Negosyo po yung pinapasok natin. So, kailangan mo talagang pagtrabahuhan. So, kagandahan po dito, once na naging member ka ni Unified Product and Services, don't worry po. Meron po tayong learning or training na gagawin. So, kailangan po natin i-learn yung business. Siyempre, para po kumita, siyempre, kailangan po pag-aralan. Kahit po anong negosyo yung papasukin nyo, kailangan po pinag-aaralan, hindi po ba? So, kailangan po natin pag-aralan. Kagandahan, ma'am and sir, yung learning or your training na gagawin natin dito is 4 lang po. Very simple. 4 na subject. Para ka lang nag-aaral dito. Para ka nag-aaral, pero kagandahan, sa 4 na subject na yan, is lahat po yan is importante. At yung 4 na yan, 5 beses mo lang aatenan. So, ibig sabihin, 5, 10, 15, 20. 20 times ka lang magti-training. And then, pwede ka na maging successful? Ganun ba? So, yes po. Ganun lang po kadali. 20 times ka lang magte-training para maging successful ka. Totoo po yan. Totoo. Kasi po, yung mga training natin
is yan po yung gagawa or tutulong sa atin para mapalaki yung negosyo natin. So yan po, yung first learning or training na gagawin natin, si ONE, yan po yung ginawa ng ating one speaker kanina. So yung pinresent niya yung business, yung mga dilaw-dilaw na yan. So yung PowerPoint. So huwag kayong mag-alala. Yan pong one natin is opportunity for new entrepreneur. From word opportunity for new entrepreneur, sa mga baguhan na entrepreneur. So huwag ka pong mag-alala kung first time mo magtrabaho or mag-business ng ganito. So, lahat po yan pinag-aaralan. At kagandahan, ma'am, may system na po yan. Ibig sabihin, from the art company, yung PowerPoint na yan, i-distribute lang po. Ibinibigay lang sa atin lahat. And then take note, lahat po yan libre. So, saka makakita ng negosyo na ganito, na training na libre. So, iba, may bayad pa nga, di ba, pag mag-training ka. So, ito po, libre lahat yan, na libre, unlimited, bahala ka kung gusto mong ilang araw-arawin mo, oras-orasin mo, yung pagka-training. So, it's up to you po. Is libre po lahat ng training na i-conduct natin. Ayan po. So, yan, one is opportunity for new entrepreneur. Siyempre, pag may one, may two. Technical web tool operation. So, ito na po yung how to navigate the system. So, paano ko po mag-book ng ticket, paano mag-remittance. So, lahat po ng services, dito po na pag-aaralan yan sa ating technical web tool operation. At meron din po tayong USAP. So, USAP po natin, Unified Skills Assessment Program. Kung ikaw, first time mong magnegosyo, dito sa training na to, pinag-aaralan paano maging negosyante. Ayan, di ba? Skills nga po. So, skills, so, kung paano ba nagsasalita dito, so, napag-aaralan po yan dito. Kung ikaw ay isang mahiyain, don't worry, magiging madaldal ka rin katulad ko. Kung kakaatin lang ng training. So, kailangan po, ayun lang po talaga dito, natututunan lahat po ng skills is natututunan. Kagandahan, pag natuto ka, kikita ka, hindi ba? So, syempre, yung last po natin si DOT or Dealers Optimization Training. Ito po yung pinaka-heart of the business. Baka sinabing heart. Di ba po, kahit ano namang tayo nga, pag walang puso, hindi mabubuhay. So, ganito rin po dito sa negosyo. Kailangan po lalagyan natin ang puso para po tuloy-tuloy po ang ating negosyo. Para po lumaki ang ating negosyo. Para po tumatag. Pinaka-foundation po ito. At dito rin po pinag-aaralan or nalalaman kung gaano ba kalalim yung dahilan mo, bakit kailangan mo magnegosyo. So, bakit kami nakatayo ngayon? May mga deepest why po kami na ikaw, mararamdaman mo rin yan pag inaatin mo to. Deepest why, bakit mo ba talaga gagawin? Bakit kailangan mo magnegosyo? Ano ba yung pinakadahilan mo? Bakit ba gusto mo maging successful? Bakit gusto mo makamit yung success na yan sa buhay? So, dito po napag-aaralan yan sa DOD. So, syempre, reminder, 5 times lang. 5 times sa 4 na training, so 20 times lang. Kagandahan, di ba nung nag-aaral tayo ng elementary, high school, college, so iba nag-master degree pa. So ilang taon, di ba? Ilang taon yung winays natin para po mabago yung buhay natin, di ba ba? At the same time, lahat ng mga subject ba yan napapakinabangan? So hindi naman po, di ba? Pero kagandahan dito, lahat ng subject na yan, gamit na gamit mo, wala kang itatapon. So yan, wala po yan. So, at syempre, kung mag-aaral ka naman, ngayon, kung mag-aaral ka, sisikapin mo matapos yung course mo, dahil may pangarap ka, para matupad mo rin yung pangarap mo, di ba? So, syempre, after mo yung magagawa niyan, meron po tayong kailangang iwasan dito. Iwasan, kasi along the way, along our journey here in Unify, here in business, so anywhere lang naman talaga, mararanasan natin yan. Makikilala natin yan. Yan po si discouragement. So, kailangan lang po natin i-avoid. Diba? I-avoid discouragement. Kasi po talaga, habang ginagawa natin itong business, marami po talagang magdi-discourage. Especially pag nakikita ng tao na umaangat ka, i-discourage ka nila. Hindi ba? So, kahit naman po hindi ka pa nag-unified o kahit wala ka pa dito, hindi ka pa nag-negosyo, yung discouragement naman yan is lagi natin nararamdaman or nai-encounter pero hindi lang natin siya masyadong pansin. Para lang yung pag sumakay ka ng jeep, di ba? Minsan pag sasakay ka ng jeep at puno,
sa isang bus ka. Discouragement na yan. Sa isang jeep ka na, di ba? Discouragement na yan. So, minsan sasakay ka ng taxi. At nalaman, so pag sinabi sa taxi, ma'am, sir, EDSA po. So, nung pag nalaman, sabi, traffic doon. So, di ba? Pwede mo ba sabihin niya na pwede mo ba sabihin sa driver na, pwede mo ba sabihin na, hindi ako pang taxi. So, hindi po, di ba? Anong gagawin mo? Maghihintay ka ng another taxi, di ba? So, ganun po. Para lang din po ito. Para lang din itong yung pagbukas mo lang sa rep. Nagsusrep. Akala mo may makakain. Pagtingin mo is puro tubig lang. Di ba? So, gutom na gutom ka na. Pagtingin mo, walang laman. So, yun po. Discouragement. Simpleng discouragement lang yan. So, dito po sa business natin, talagang pagdadaanan natin. Makikilala natin yung discouragement na yan. So, kasi ngayon, naiisip mo na. Dahil nakita mo na, naintindihan mo o nare-recall sa'yo yung indirect referral, at yung magiging successful ka dito, maging maganda, di ba? So, gusto mo nang i-share yung business. Ngayon, naiisip mo na, naku, sabihin ko to kay hubby ko, sa ate ko, sa kuya ko, i-share ko sa kanila yung business. Ngayon, naisip mo na, di ba? Na magandang i-share sa kanila dahil narinig mo. So ngayon, let's say yung asawa mo sasabihan mo. Dahil yung asawa mo, hindi nakapakinig ngayon, so sinabihan mo sa asawa mo, babe, ang ganda nung presentation sa Unified kanina. Kagabi, let's say sinabi mo bukas. So kagabi, ang ganda nung presentation at nakita ko doon, pwedeng kumita sa services. At the same time, pwede tayo maging millionaire in just 3 to 5 years. So again, when you remind, siya po ay hindi nakarinig. Ikaw ang nakarinig ng presentation. So, may tendency po na hindi siya maniniwala, hindi po ba? At let's say, yung mga kaibigan mo, sinabihan ka, nalaman na nila, nakikita ka nila nagpo-post, sabihin nila, ano yung business mo? Networking yan eh. Networking. Since, sinabi ko nga kanina, yung subject is 5 times, 4 subject and 5 times mo lang gagawin. Once na umaating ka dyan, pag sinabi nilang networking yan, alam mo na yung sasagot. Networking. It's very simple lang naman yan, networking. Sabi, networking? What do you think about networking? English na. So, networking, di ba? So, alam mo ba, yung networking is ginagamit lang natin pang araw-araw. Di ba? Like, ano yan? Ano ba yung Movil data mo ngayon? Ano ba yung Movil network mo ngayon? From the word itself, network is networking po. Smart, Globe, Sun. Diba? From the word network is networking. Pero hindi po tayo aware na networking. Sa GMA7 network. So yan din po. O 7-Eleven. Diba? So yan po yung mga networking. So, dahil na umaating ka, alam mo nang sagutin. Diba? So, ma-avoid mo yan along this journey. Along this attending the training. So, let's say may nagtanong pa sa'yo. Ano yan eh? Ano yan, diba? Yung binary. Binary. No, I mean, yan yung pyramiding. 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 Dahil naka-attend ka, so alam mo isasagot. Pyramiding, di ba yung pyramid? Is sa Egypt lang yun. So, ano ba yung pyramiding? So, pyramiding, pag sinabi nilang pyramiding, example ko na po yung employment. Sa employment po, yan po yung pyramiding. Bakit? Ano ba yung pinakamataas sa employment? Let's say, sa company. Sa company. So, ang company na yan, let's say, huwag na tayo mabigyan ng pangalan ng company. Let's say, sa isang company. So, ano ba yung pinakamataas na rango? Diba, meron tayong president, may vice president, may CEO. So let's say na lang, may CEO. Ano pa ba yung down ng CEO? May mga manager, or ano pa? Basta may president, vice president, diba? Then CEO, then manager, ano pa ba meron? So may secretary pa, from down there, meron pang mga empleyado. Diba? From empleyado, meron pang mga cleaner or
mga gwardiya. So, let's say, doon na lang tayo sa empleyado. Di ba? Ngayon, tatanong ko sa inyo, kung ikaw empleyado, hindi ko sinasabi, actually, wala akong experience may experience ako sa employment before, noong 2000, yan doon na mga ilang buwan lang din, pero wala po talaga, kasi nag-OFW na ako. So, yun po, sino ba, sa employment ba, sino ba yung maagang umuwi? Yan, tanong mo na, si boss, or yung CEO. So, sino ba yung may kotse at mayaman? Sila din, di po ba? So, sino yung pumapasok ng 8 hours at minsan nag-overtime pa? Di ba? Yung mga medyo ma-down na yan. Diba, mga empleyado na yan. Yung mga workers na yan. Sino ba yung lagi nagta-travel? So, yan po. Di ba sila din? O, di ba? So, kayo, yung mga workers hindi makapag-travel kasi kailangan nila magtrabaho. So, ibig sabihin, yung mga boss, yung may pera, may house and lot, may mga sasakyan, may mga savings, nagta-travel, so sila po yun. So, yung workers, walang karapatan. Bakit walang karapatan? Kasi magkano lang yung kita at the same time, may empleyado ka. Marami ba mga empleyado katulad nun? Diba? Hindi mo rin yung hawak yung oras mo. Kasi empleyado ka. Wherein, dito sa Unified, ikaw ang boss. Yan. So, ikaw ang boss. Diba? So, yun po yung sinasabi nilang pyramiding, hindi nag-i-exist yan, hindi yan dito sa Unified. Kasi kung ikaw, mag-e-effort ka lang din. Kung bibigay mo yung best mo dito sa Unified, kung hahatawin mo rin sa Unified, yung kinikita ng top earner ngayon, ng 800,000 per month, kaya mo rin kitain. Basta, bibigyan mo rin ng time at effort. Ng 100% commitment. So, yun po. Hindi yan nag-i-exist dito. Pyramiding, hindi po yan dito sa Unified. Kasi po, walang level dito, walang level. Baka sinasabi ng iba, mga nauuna lang yung kumikita. Hindi po. Ako po, personally, ilang buwan pa lang ako, nung napatunayan ko sa sarili ko na pwede po kumita, is hinataw ko talaga. Nagpupuyat po ako sa gabi para aralin yung business. At nagpupuyat ako para i-share yung business. Diba? So, ngayon kumikita na po ako ng katulad ng kinikita ng mga 1 year dito, di ba? 1 year, 2 years dito. So, ibig sabihin, ma'am, pwedeng kumita kahit baguhan ka pa lang. So, yun po, after na ito, yung pinaka-last na gagawin mo ngayon, dahil napakinggan mo na ang ating presentation, may last kang gagawin dito, si QQ. Quarantine over quarantine. So, hindi po, sana wala ng COVID this time. So, QQ or qualified quickly. So, what is the benefits ng qualified quickly? O bakit ba namin sinasabi na qualified quickly ka ngayon? Kasi ma'am and sir, maganda po yung benefits. So, nangyari po sa akin ito, kaya po talagang nag-income agad ako dahil po nag-qualified quickly ako. So, ito po yung mga nangyari sa akin. So, ma'am and sir, katulad ko, nangyayari din sa ito, let's say, yung nasa ibabaw is your sponsor. Si sponsor yan, di ba? Si sponsor, let's say yung sponsor mo, ma'am and sir, is may mga business partner na yan. Let's say, 2 lang yung business partner niya. So, dahil si sponsor mo, 2 yung business partner niya, saan ka ilalagay? Kung nag-join ka ngayon, dito ka ilalagay sa baba. Sa baba ng business partner niya. At dahil si sponsor mo, hindi lang 1 o 2 ang kinakausap niyan. At least 5 to 10. Hanggat kaya makapag-usap. Katulad ko po talaga marami kaming ini-entertain every day. So let's say, ma'am and sir, yung sponsor mo, ang napa-attend niya this time is 5 kayo. So let's say, dahil nag-qualified quickly ka, ngayon, after this presentation, may laman ka, mag-transfer ka na sa BDO ng Unified, pasok ka sa qualified quickly. Bakit? Dito ka ilalagay. At yung magjo-join sa mga, yung sponsor mo, yung magjo-join sa isang araw, so the next day, yung business partner ng sponsor mo, yung business partner niyang 2, is naglagay din. So, you have no choice. Dito nila ilalagay sa baba mo. Dahil na-qualified quickly ka. Let's say, nilagay nila yan dito sa right side.
Sa right side na yan. So, dumami sila ng dumami, nabuo na yung right side mo from their efforts. So, di ba? From their efforts. At nagle-learning ka pa lang dito. Pero nag-qualify quickly ka. So, nagle-learning ka. While you're learning, is nag-invest ka na agad. Ang benefits niyan, yung right side mo is nabuo na habang nagle-learn ka. So, after mo mag-learn, ang gagawin mo ngayon is mag-share ka na ng business, di ba? So, mag-share ka na ng business. Let's say, nakapag-share ka na after few months or after a week lang, let's say, dahil nabuo na yan, so dahil meron ka ng naging new business partner from you, so doon na po natin siya ilalagay sa kabila. So, lalagay natin sila dito. So, let's say, yung kaibigan mong ito, itong napa-invite mo na to, ang bilis na din nilang dumami. Kasi group of OFW pala sila. Let's say, ma'am, dumami rin na sila ng dumami. Let's say ngayon, let's say yung unang na friend mo lang, yung naging direct sponsor mo, direct referral mo. Ibig sabihin, may 1,000 ka dyan, di ba? Then, yung business partner mo, nagkaroon din ng mga business partner na sila, let's say, hindi na nakadirect sa'yo. So, meron ka dyan 60. Di ba? 60. Puro indirect. Let's say, puro indirect lang yan. So, don't worry. Kasi, nung dumating si business partner mong isa, tinapatan niya yung kaliwa, yan yung tinatawag na SMB. Spill over, convert into SMB. So, natandaan mo ba SMB? Sales Match Bonus. So, hindi yan SMB na San Miguel Beer. Sales Match Bonus, once na nagtapat, dahil binary yung system natin, once na nagtapat, automatic 1.5 yan. So, aside sa 1,000, meron kang 1.5. So, 1,000, then tumama 1.5. Diba? At kagandahan nito, yung mga indirect referral mo, nagtapat sa partner or sa business partner dun sa kabilang side, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, unlimited 1.5 na yan for lifetime. For lifetime. Imagine, dumadami yung 1.5 mo. Kaya yun yung sinasabi kanina, 1.5 times 60. So, for a day, there is a limit lang ng 60 pairs per day, which is 90,000. So, imagine, dahil sa nag-qualified quickly ka, there is a tendency na magkakaroon ka ng 90,000 din. Or, for now, ngayon pa lang, baka masyadong advanced yung sinasabi ko. Ngayon pa lang, ibig sabihin, isa lang maipasok mo after 1 month ng training mo. Let's say, sa training na tapos mo, tinapos mo ng 1 month, katulad ko. Pagpasok mo lang yan ng isang direct, 1.5, 2.5 agad ang income mo. Then, every time na magdadagdag ka, 2.5, 2.5, 2.5. Diba? Kung may direct ka. Kung indirect naman, 1.5 plus 60, 1.5, 60. So, yun po yung benefits. Yun yung benefits pag nag-qualified quickly ka. Diba? Pero, kasabihin mo, hindi mo nagawan yung paraan, hindi ka nakasakay ng bus, hindi mo nagawa ng paraan, let's say, next week na lang yan, hindi ko pa kayang talaga, wala, next week pa yung sahod, so hindi ko talaga kayang gawa ng paraan, next month na lang, okay, next year na lang, so sa next December, meron kaming bonus, so sa December na lang, okay, next year na lang, so tapos na yung mga utang ko nun. So, okay lang naman kung sasabihin mo sa akin na next year or next month, next week. Pero remind lang po, saan ka naman namin ilalagay after nun. So, pwede ka po namin ilagay na lang dito sa dulo. So, dun ka na namin ilalagay. Pero pagtutulungan pa rin naman namin. Pagtutulungan pa rin naman ng sponsor nyo kung paano hanapin yung left and right mo. So, ano po ba yung benefits o ano po ba yung sayang? So, yun po yung nasayang is
4 letters, which is time. Time, di ba po? Time yung nasasayang. Bakit? So ma'am, kung pwede mong gawan ng paraan ngayon at next week pwede ka nang kumita, next month pwede ka nang kumita, bakit hindi pa ngayon? Di ba? Kung sasabihin mo next year, kung pwede naman palang kumita this month, bakit next month ka pa mag-join? Di ba? So para hindi nasasayang yung time. Time po talaga ang hinahabol natin ngayon. Let's say kung ikaw, katulad kong edad, pareho tayo ng edad, 38. So ilang taon na lang ba, di ba? So ilang taon, sabi nga 3 to 5 years lang pwede maging milyonaryo. So ngayon iniisip ko lang sarili ko in 38, so plus 5 years. So my 43 years old, pag 43 na ako, pwede na akong di ba? Sitting pretty na lang or so at least naibibisyo ko na yung sarili ko na pwede na ako maging milyonaryo 3 to 5 years from now. So yun din ang isipin mo ngayon. Time po talaga ang pinaka dapat lagi natin isa-asa-alang-alang kung bakit natin kailangan mag-qualify quickly. Okay po. So, sana po nagustuhan nyo yan. So, nagustuhan nyo po yung ating presentation. So, actually, yun lang po yung kabuuan nating presentation. Pero po, meron po ako i-share ngayon. So, kasi po, baka po meron po dito na gustong magnegosyo talaga. Kasi may mga OFW na may mga savings na may mga empleyado na may mga retired. Meron po kasi dito may mga businesswoman na talaga, businessman na pumapasok sa negosyo. So, gustong magsimula or mag-pop up ng business. So, start up ng business. Let's say, gusto mo mag-start up ng business. Yan, or meron kang savings sa bangko ngayon. So, ngayon, meron po akong i-offer sa inyo. No, ito po yung pinaka mabilis na magkakaroon ng return of investment. Kung gusto mo talaga mapabilis na maging successful dito sa Unified Product and Services, so ito po yung isang paraan para po magkaroon ng mas mabilis ng return of investment. So, ito po yung tinatawag naming business package. So, di ba po, itong 49.98 natin is only a single account. A single account, home base, so isang single account na okay lang naman, pwede ka namang kumita. So, syempre sa single package. Wherein, kung ikaw may pera sa bangko, or gusto mong magnegosyo, so ito na po yung pinakamagandang negosyo. Yung ating business package. Yung business package po natin, is nagkakahalaga, so round off na po natin yan ng 15K, di ba? Na nagkakahalaga ng 150,000. So, malaki po. So, syempre po, ano po ba naiisip mong binegosyo sa 150,000? So, ikaw ang sabi, let's say, magbigay ako, computer shop, pero siguro mga 1 o 2 computer lang yan. Diba? So, it's not enough. So, let's say, water refilling station, ilang galon lang yan. Diba? So, still not enough. So, hardware, of course, not enough. So, coffee shop, not enough still. Sari-sari store, maybe. Sari-sari store, malaki na yan, diba? Pero, sa sari-sari store na yan, iisipin mo pa lang, kailan babalik yung return of investment? So, papiso-pisong papiso-pisong kita, or let's say na magkano yung pwedeng kitain. So, ilang taon pa ba yung para maibalik mo yung puhunan? Diba? Para return of investment. So, kailan ka ba magkakaroon? At ang traditional business, of course, ang sari-sari store, hindi rin naman lahat nag-work out. Lalo na nag-pandemic, di ba? Di ba nagsarado ng mga tindahan? So, hindi po talaga natin masasabi na yung mga nangyayari sa buhay natin. So, pwede naman ang sari-sari store, pero iisipin mo na lang din yung pwedeng ring hindi ka makabenta, di ba? Minsan yung pwesto, syempre yung pwesto pa, di ba? So, yan.
at least dito sa Unified, kung meron kang 150 sa savings mo, isipin mo na lang, magkano ba itutubo ng interest? O magkano yung interest ng pera mo, yung 150 mo sa bangko. Diba? Hindi pa nga 300 or 500 ang pwedeng kitain ng 150 mo. Diba? So, sa ano, dito yan, sa insurance pa lang yan, pwede mo kitain. Diba? 220 lang. Magbuka lang ng ticket. Isang ticket lang, 500 na. Diba? So, let's say ikaw may 150 at nag-decide ka na gusto mo simulan itong malaking negosyo na to. So, abilis tong return of investment. So, syempre, yung 150 na yan yung 10 account. So, ganito po nangyayari dyan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dito na yung 10. 10. So, ayan. 10 account po yan. So, itong single account natin, lagyan na din natin. Yan, lagyan natin ng bilog. So, i-explain ko lang po. Let's say, ma'am, in a year, nakapag-book ka ng ticket. Sa isang account mo, nakapag-book ka ng ticket ng 100 packs. So, 100, di ba po yung domestic natin, ang income natin, or pinaka-markup natin doon is 500. Let's say, kumita ka ng 100 times 500. So, pwede kang kumita ng 50,000 sa 100 packs na ticket domestic. Let's say in a year. Okay? So, let's say kumita ka dyan. So, kumita yung isang account mo na 150. Paano, ma'am and sir, kung nangyari yan dito? So, nangyari sa 10 account. Yung 10 accounts po pala is yan yung 10 accounts, 10 na 15, diba? So, lahat yan, pwede yan ipangalan sa iyo lahat. So, pwede rin syempre ipangalan sa mga anak, 18 years old and above. So, pwede sa mga kapatid, sa nanay is 64 below. Yan, sa nanay. So, yan, sa mga parents, sa mga kapatid. So, pwede po yan sa pangalan mo. Pero, kagandahan, ito yung benefits. Ano yung benefits? Isang galawan, doble-doble po yung pwedeng kumita. Yan. Paano yan? So, dahil ito, let's say, kumita to 50,000. So, ang gagawin natin dito, yung huli yung ating transact. O, let's say, yung pang-10 mong account, nag-book din ng ticket ng 100, so pwede kang magkaroon ng 50,000. 50,000 yung ating 10 account. Di ba nga sinabi kanina, meron tayong residual income? So, magkano yung residual income ng domestic? 10 peso, di ba? 10 times 1,000. 10 times 100 is 1,000, di ba? So, 1,000. Ibig sabihin, ma'am and sir, yung residual income, ito, yung pang-10, may 50,000. So, yung residual income is 1,000. 1,000 dito. 1,000 to the left. 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 until to your first account. May residual na 1,000. So, imagine, dahil isang account mo, 50,000, nakabuka ng ticket, ng 150,000. We're in here sa 10 accounts, 59,000 ang income ng 10 account mo. So, ito pa yung isang example. Meron po, 3 to 5 years from now, may tendency talaga na magkaroon ka ng 500 na member sa left, 500 na member sa right. So, sabi nga yan ng presentation kanina, di ba? May tendency talaga 3 to 5 years. So, let's say, dumating. Meron po talaga yung mga kilala ko ditong 4 years pa nga lang, more than 1,000 na po yung kanilang mga member. Di ba? So, mga business partner, 1,000. Let's say, 500 sa left, 500 sa right. Let's say na lang na direct mo lahat yan. Direct mo yan. So, 1,000 times 1,000. Magkano yan? 100,000. 1,000 times 1,000. Million na ba yan? So, di ba malaki na? Pero kung hindi naman nakadirect sa iyo yan, let's say hindi ang nakadirect lang sa iyo yan is, hindi naman ganyang karami. Hindi ganyan karami yung direct sa'yo. Let's say na lang, liitan na lang natin, baka masyadong nakakalula na sa 1,000, di ba? So,
Dahil kasi pag may 1,000 ka na, millionaires club ka na pala dyan. So let's say na lang, babaan ko na lang ha. So let's say 100. 100 sa left, 100 sa right na member mo para mas madali natin i-calculate. So hirap naman mag-billion, ngayon, mag-imagine ng million agad yung kinikita eh. So 100 direct referral. So magkaroon 100 times 1,000. So meron kang 100,000, hindi po ba? Diba? 100,000 sa isang direct lang yan. Sa isang left side. So plus 100. So meron kang 200,000. Diba? Yung first account mo may 200,000 na. Sa 100 left and 100 right business partner. So, meron ka ng 200,000. Diba? Let's say, dahil nasa left and right yan. Di ba may SMB pa tayong tinatawag? SMB na 1.5. 100 times 1.5. Or pwede kang kumita ng 150,000. 100 times 1.5. 100 times 1.5. Pwede kang kumita ng 150,000 kung meron kang 100 to the left, 100 to the right. So, ang laki po ba? So, pwede kang kumita ng 350,000. 350,000. Sa ganyan pa lang yung tao. So, 100. Yan. Sa isang account yan, ha? So, paano kung dito yung nangyari sa kabila? Paano nangyari yan sa 10 account? So, imagine, yung pang 10 account mo is kumita ng 100,000 lang sa left. So, dahil ma-indirect ka, let's say ito, nagkumita lang to, ito nangyari yan. So, 100 dito, 100 dito. Let's say, direct mo nga ito. So, itong 10 account, ang kumita ng 100 times 2, 200,000, di ba? Sa 10 account yan. Kung magkano residual income yan? 60. 60 times 100. So, 6,000. Di ba? 6,000. So, imagine guys, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000. 6,000. Until your first account may 6,000. So, 100 pa lang yan. So, 100 pa lang yan. Paano pa yung 100? Diba? 6,000 uli. At paano yung SMB? So, nakakabaliw na po ba yung kitaan? So, ibig sabihin, in just 1 year, dodoble ng dodoble yung 150,000 na i-invest mo ngayon. Ayan, di ba? So, yun lang po yung pinaka full presentation ko ngayon. So, before naman po ako magbabay-bye sa inyo, I just want to share a little bit ng bakit ba talaga pinupush ko to, ano po ba yung deepest why ko, bakit po talagang hinahataw ko ng gusto si Unified. So, pinakarason po talaga is very specific lang. Ginagawa ko talaga to dahil sa nanay ko. So, kung mapapansin nyo, in just 4 months, bakit ako tumatayo dito agad-agad? Bakit ako papakita ng gilas? Bakit ginagawa ng gusto? Pinagpupuyatan talaga. Kahit po OFW ko ngayon, 100%, more than 100% po yung binibigay ko dito sa Unified. Kasi po, gusto ko po talaga magkaroon ng resulta agad-agad. Bakit, Ma'am and Sir? Di ba nga napag-desisyon ko na mag-for good next year? Kasi po, sabi ko nga sa inyo, time. Time yung hinahabol ko. Ma'am and Sir, yung nanay ko at 70 years old na next year. 70 years old na. So, ano po ba yung pinaka-maximum age ng mga tatanda ngayon? Di ba po 70? So, pag sumagpas na sila ng 70, is a blessing na talaga. So, Ma'am and Sir, nung namatay yung tatay ko ng 1992, nakita ko po yung hirap ng buhay ng ginawa ng nanay ko. Yung sobrang hirap at sobrang para mapalaki kami ng ayos. Hanggang ngayon, Ma'am, nung 12 years ako nawala sa Pilipinas, nararamdaman ko every time na umuwi ako, nahihirapan yung nanay ko.
Kasi ako yung bunso eh. Sira na, ano niya ako lagi niya gusto niya nakikita ako ng nanay ko. Tumatawag. Kasi nararamdaman ko na yung time na nauubusan na ako eh. So kaya nung nakita ko si Unified na pwede ako mag-successful in just 3 to 5 years. Pwede ako mag-successful basta pag binilisan ko. Kaya mga binibilisan ko talaga. Binibilisan ko matuto rito. Binibilisan ko dumami yung mga tao. Kasi gusto ko po talaga magkaroon ng resulta agad-agad. Gusto ko na makauwi ng Pilipinas. So, last employment na to, syempre, pero may visa pa rin akong tinatapos. Pero ready na ako kasi pag excited na ako, ngayon pa lang binibisyo ko na makakasama ko araw-araw yung nanay ko, di ba? Araw-araw ko siyang gustong kasama. Susulitin ko yung araw na natitira, yung taon. Taon sana. Sana taon pa talaga yung ibibigay ni God para sa nanay ko na makasama ko siya ng tuluyan. Diba? Sana taon pa. Gusto ko nga 10 taon pa. Hayaan ko talagang, kung dati siya yung nagpapalit ng diaper, so willing akong gawin lahat yun para sa kanya. So gusto ko na makapag-payback sa kanya. Halagaan niya. Na makilala niya pa ako. Diba? Yung mga edad na hindi na rin nakakalimot na rin. Diba? So yun po yung time. Talagang minamadali ko talaga para po next year pag uwi ko is ayun na magiging maibibigay ko na yung gusto niya para sa kanya and then makakapag-payback na ako sa kanya. So, yun lang po talagang every time na nag-share ako about sa nanay ko, umiiyak ako. So, lalo yung mga may nanay dito, may tatay dito. Ayun na po, yung time na lang po yung talagang natin dito hinahabol natin yung oras. So, yun lang po yung i-share ko ngayon. At meron lang po akong iiwanang salita na lagi ko rin talagang binabanggit. Kung nung papanood niyo yung ating mga presentation, lagi ko sinasabi ito. Kasi po talagang hirap yung buhay namin. So, sobrang hirap po yung buhay na dinadanas namin. Pero, it's time to break the chain of poverty. So, yun po yung sasabi ko. In every family, there is someone who will break the chain of poverty. And it must be you po. So, it must be you. So, ikaw po dapat yon. At ako po, dineclare ko yon. So, ako na yung mag-break ng chain of poverty namin. So, ikaw din po. It must be you po. And yun lang po. And sana po nagustuhan niyo yung ating presentation for today. And once again, I'm Annabelle Hipólito Medel, proud independent distributor of Unified Product and Services. Good morning.